si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin ang pagtatanong ng isang eskriba. Pag sinabing eskriba, no, yung tagasulat, at siyempre kung sinusulat, ay maalam pagdating sa kautusan o yung mga batas na dapat na sinusunod dahil talagang manual na para makalika ka ng maraming kopya, kailangan mo ng tagasulat at ito yung mga eskriba. At dahil sa kanyang karanasan, napakaraming batas na dapat na sundin ang isang Hudyo o isang Israelita dahil mula sa 10 utos na ibinigay ng Diyos, ito ay dumami ng dumami ng dumami hanggang sa ito'y umabot sa 600 plus na batas na dapat na itinuturo at ipinapatupad. Pero dito po, maganda na yung kanyang tanong, alin ba sa 613 na ito ang pinakamahalaga? Siyempre, kung ikaw ay isang skriba, katulad ng mga Pariseyo, itinuturing kang matalino, maalam, no? Scholar. Kaya yung tanong, alin po dito ang pinakamahalaga? At muli, no, itinuro ni Kristo ang pinakamahalagang utos, na ang pinakaisang salita naman ng utos na ito ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya muli, no, ang pinakamahalagang utos, ibigin ang Diyos. Ang kasunod niyan, ibigin ang iyong kapwa. So kung kahit gaano ka pa katalino, kung itong dalawang ito ay hindi mo o hindi natin isinasapuso, isinasagawa, baliwala ang talino natin. At kapag, kumbaga, no,
ang talinong ito ay nanggagaling mismo sa Diyos. So kung ang talino ng isang tao ay base lamang sa batayan o standard ng mundo, wala talagang mangyayari sa atin. Magkakagulo lang tayo. At kung ipipilit lang natin yung atin pong sariling talino, kaguluhan ang dulot niyan. Kaya nga sabi sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, na noon ay isang obispo na kanyang sinusulatan at pinapaalalahanan habang siya po ay nakabilanggo, sinulatan si Timoteo at pinaalala na ito yung kanyang bilin, na wag silang magtatalo-talo sa walang kabuluhan dahil wala itong maibubungang mabuti. Ano ba mga pinagtatalunan natin minsan? Yung i-insist natin kung ano yung alam mo at kumpara sa kung ano alam niya. Ngayon, ano bang pinagtatalunan? Lagi na lang tungkol sa batas, tungkol sa articles, tungkol sa rules. Na yung mga rules, may kanya-kanya na silang interpretasyon. Kaya ngayon, nagkakagulo ulit tayo. Nakakailang teleserye na tayo sa Senado, sa Kongreso, dahil lang sa mga rules. Babasahin ng rules number ganito, kukontrahin ng rules number na ganito, at sinong nahihirapan? Taong bayan. Meron ba talagang 12? Meron ba talagang dapat 13? Ayon din sa mga rules. Nagkakagulo sila. Sa sobrang talino nila, sila mismo naguguluhan. Pero sino ang naghihirap? Ayan, taong bayan. Kaya sabi ko, kahit gaano ka katalino, kung wala ka rin naman pag-ibig, baliwala yan. Mauuwi lang sa pasikat, mauuwi lang sa payabangan. So, hindi ka madadala ng talino na yan sa langit. Kaya nga sabi ni Kristo sa nagtanong sa kanya, hindi ka malayo sa paghahari ng Diyos dahil alam mo ang batas, alam mo ang utos na ibigin ng Diyos higit sa lahat. At pangalawa, ibigin ng kapwa gaya ng iyong sarili. Amen.